Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Oh yes, darling. Ang paninigarilyo ay masama para sa kalusugan mo. Parang pagkikita nyo ng asawa ko. Ngayon, kung kulang pa yan, tawagan mo lang ako. Kung gusto mo ng away, darating ako kahit saan pa yan. I'll be there, umuulan, umaaraw. May panty ka man o wala. Ay! Mga kapatid, paghaharapin ang mga may alitan kaya, go, go, go tayo dyan! Ako pa rin ang inyong cutie next door na si Ral Santiago na makikipagsanib puwersa sa mga tropang fight, fight, fight! Ang Team Pula! Boy, bien po, yes! At kung maganda man ako, sa inyong paningin, may tama ka! Sila naman po ang laging nasa tamang wisyo, ang Team Puti! Kaya naman, ate mo, isamahan mo na ako dito. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito po ang face-to-face harapan! Sila ang ating gabay buhay, mga eksperto sa kani-kanilang mga larangan. Una na riyan, handa kanyang ipagtanggol basta't nasa tama ka. Our legal counsel, Attorney Lorna Capuna. Siya naman ang laging punong-puno ng pag-ibig sa kapwa, Dr. Love Brother June Banaag. Unahin ang sarili, yan ang kanyang payo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At hindi magiging kumpleto ang salpukan ng argumento. Ang may kay mamagitan sa mga nagbabangayan. Narito na ang pambansang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Okay! Officially, nawawalan na ng dance step. Nauubusan ka na ng dance step? Yes po. Hashtag. Ano ba yan? Eto na, sobra na, tama na. Yan raw ang masasabi niya sa kanyang abusadong kaibigan. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong klaseng kaso kasi sabi ko, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan? Hilig daw kasi nitong manghiram ng mga gamit na walang pasabi. At kahit personal na niyang gamit, hindi raw sinasanto. Ito ba yung kumukuha ng mga damit sa sampayan? Ayun. Sabi ko, kailan kaya yung mga nagnanakaw ng mga underwear? Pati ba naman yon? Pati ba naman yon? Oh, para kayo masyado nasashock. Nilaban naman eh. Oh, nilaban naman. So, pwedeng suotin ng iba. Ay! Kulang sa experience kapag nilaban. Okay, pakiusap na niya, don't touch my panty. Uy, Angel, kung gusto mo yung panty ko, sana hinira mo ng maayos na hindi ka nga lang nagpaalam sa akin. Basta mo na lang kinuha. Ano ka? Nasasanay ka. Ay! Nakakaloka ang mag-frenny! Dahil sa panty na nakasampay, sina Fer at Angel ay nag-away! Ay naku, Angel, gusto mo pala yung panty ni Pearl. Sana nagpaalam ka na lang, hindi yung kinukuha mo para ka tuloy magnanakaw. Sagutan nila ay lalong uminit dahil sa underwear na sinasabing sinungkit. Nako,
ano ba yan? Naubos na raw ang mga gamit, kasabay pa ng pagkaubos ng pasensya niya. Eto na ang nagrereklamo, ang pinagnanakawan daw. Fair, humarap ka na. Anong problema mo? Anong problema mo dito sa kaibigan mo? Kasi po siya, mahilig po siya, manghiram ng gamit. Okay. Tapos, nangihiram naman. Opo. Pati yung nasa sampayan ninyo? Eh kasi doon ay kinagulat ko po. Bakit yung pati yun kinuha niya? Nakakahiya man sabihin. Eh bakit yung panty ko pa? So, paano po Meron yun? Sa panty, ha? Komportable po ba kayo today? Ay, nai-stress ako sa kanya. Nai-stress. Pero, matagal mo ng kaibigan at talaga nagpapahiram ka sa kanya. Naman po. Kahit nga sa pagkain, willing naman ako. Kasi alam ko naman na parehas kami, nagigipit minsan, nag-share ako. Ang problema nga, pati yung mga damit ko, hinihiram niya, okay lang. Eh, yung pati nga bra. Ha? Panty? Pati bra. Oh, tapos? Teka muna, yung bra, hinihiram niya sa'yo? O kinukuha lang niya sa sampayan? Nangihiram siya, syempre ako, hindi ko yun pinapayagan, syempre kasi parang personal namin Ay, syempre, yun eh. oo. Parang nakakahiya naman, banggitin nga, pero Oh, hindi nga, hindi ko nga akalain na kukunin niya yun talaga. Kasi sabi niya, kukunin ko yan. Pag, ha? Talaga? Ganun. nangungupit ng bra at saka ng panty mo sa sampayan. Opo. Okay, so ano-ano pa mga nakuha sa'yo? Yung mga hiniram na hindi na binalik? Mga damit. Madami siyang damit na nahiram. Okay lang yun. Kaya lang po, nakakahiya naman. Pati panty, niram niya. Kinompronta mo siya? Noon na, kasi nagalit na ako. Sobra na eh. Bakit naman niya kukunin yun? Eh, personal na gamit ko na. Bakit pati yung kinuha niya? Okay. Ilang panty bale? Isa O, isa lang. lang? Isa lang? Isa lang naman po. Pero syempre nakaka-hurt. O, isa lang naman daw. Teka muna, matanong ko lang. Matanong ko lang, ha? Iba ang gawa at tahi ng jockey kaysa sa panty. Pasensya na po, ha? Talaga naman, lahat naman tayo nagsusuot niyan. So, pwede ba yun? Ryle, pwede ba yun? Na panty, nakasubo ka na ba? Nagre-reminisce lang ako. Okay. Ito mahal ko kayo Sa lahat. iyong karanasan, pwede ba yung lalaki panty lang ang hahawak dun sa ano? May sisilip po talaga, Ate Corinne. Hindi talaga pwede. O, sige, ikwento mo anong klaseng panty yon. Eh kasi naman po, yung panty na yun, amin lang mag-asawa talaga. Kumbaga, alam mo na, yung parang, yung tipong mananabik ka, yung ganon. Ma'am, effective pa rin po ba sa inyong mister? Ay naman. Ay kahit ganito ako, medyo bata yung asawa ko. Okay. Tapos, negligee siya. Yung lace talagang pang romansa, no? So, yun ang pinagtatakahan ko. Paano naman magagamit yun ni, nung kaibigan mong lalaki? Ewan ko ba, bakit nung nakita niya yun, para kasi naman na ipagmalaki ko lang na girl, ito yung namin, yung parang, syempre, pag maging happy ka, hindi ka iwan ng asawa mo, ganito yung datingan, ganun. Ayun naman parang, syempre, kwentuhan namin. Parang gusto namin, kasi 5 taon ba naman kami magkaibigan? Kumbaga, na ako sa kanya eh. May jowa siya. Mayroon kasi. Mayroon. Heto na ang kaibigan ni Fair na hindi pinalalagpas ultimo panty. Ayan. Angel, humarap ka na. Oh, ayan yung panty mo na ano sa akin. Oh, mga gamit mo. Gramo, ayan. Kunin mo yan. Sige, kainin mo yan. Oh, bakit? Pinaalam ko naman sa'yo lahat yan, ha? Pinaalam ko sa isang friend mo. Sa dami ng mga to? Tapos yung binenta mo sa akin na ukay-ukay na pan, 50 lang. Binenta mo sa akin
akin, 150. Natural! Oh, may Kasi kasal- kumikita ako. Akala ko Ano ba? naintindihan mo ako. Ang kita ko araw-araw, 200 to 150 lang. Pupudulin mo pa ako sa ganyan na may pera ka naman. O sige, nandun Oh, na bakit? tayo. Binayaran mo ba ako? Hoy, installment! Hindi pa nga tapos. Oh, yung time na Hanggang ngayon, binayaran hindi pa kita, busy ka, tapos. ang pera nandun sa lamesa. Okay, sandali lang po, sandali lang. Harapang tanong. Bakit mo alam nyo, alam ko na kung bakit. Pero, kayo dapat ang makakita. Ipapakita po namin sa inyo yung itsura ng panty, ha? Na kanilang pinag-awayan. Kaya naman pala! Okay, tatanungin naman natin si Angel, ano? Yung panty, sandali lang, ipapakita sa inyo ni Moy mamaya. Sabi ko, Moy, ikaw na lang, baka pagalitan ako ng asawa ko. Okay, teka muna. So, Angel, matagal naman kayong magkaibigan. Opo, 5 years na po. Okay, so ano ba yung humihiram ka tapos hindi mo daw binabalik? Pinapaalam ko naman po sa kanya yun. Oo. Ang ugali kasi niya, pag magpaalam ako, hindi yan umiimik. Tapos pag ulitin ko, ba't di mo kinuha? O, gumaganyan siya. Kaya, nung time na yun, pinaalam ko. So, kinuha ko na lang kasi yun ang ugali niya. Kasi pagbalik ko, sasabihin niya agad, ba't di mo kinuha? Di ba? Okay. O, di kinuha ko na. Ganun. Gano'ng katagal bago mo ibalik? Ano Kasi po? ayan, binalik mo na ngayon, Oo, hinagis mo binalik nga ko sa po. kanya. Okay, so gano'ng katagal sa'yo yan? 2 linggo po. Hoy! Hindi yung 2 linggo! Sa dami niyan! Yung panty lang, oo, 2 linggo. Pero itong mga damit, hindi yan! Napakatagal na niya sa'yo! 2 linggo lang po yan, girl. Gaano katagal na wala yung mga damit? Inuunti-unti niya sa sampayan. Malalaman ko ba yan? Kung 2 linggo niya kinuha, unti-unti. So, ibig sabihin, hindi ko alam na araw-araw kung may nawawala. Bakit naman kasi ang tagal mo magsauli? Siyempre personal Busy yan. ko ako, nakakalimutan ko talaga. Alam mo, mag-ikot ako sa kalsada, alas 6 pa lang ng umaga, nandyan na ako. Tapos ang uwi ko, alas 7, alas 8 ng gabi. Tapos pagdating ko sa bahay, maglalaba ako, pakainin ko yung mga aso Hindi, pero ko. kahit Yung na, asawa ko, pag siyempre hiniram- nakaupo lang, antayin pa ako. Kaya nawawala na po sa isip ko, kinabukasan, ay, kung damit pala Pero yung kasi friend dapat, ko, ganun. pag hiniram mo, sinasauli mo din. Kasi Yun lang kailangan. naman. Talaga ako lagi ko naman, pag madaan ako doon, sinasabi ko naman sa kanya na, Day, pasensya na, nakalimutan ko pa rin, Day. Kasi ganito. Sinasabi ko sa kanya, maya, okay lang. Tapos minsan may madala ko yung iba. Okay, sandali. So, nagbebenta ka pala ukay-ukay? Minsan, racket ko lang din yun. Oo. Siyempre, kailangan yung asawa, pang may trabaho, istiin. Kapos din naman ako. Para makapagbigay ako sa mga kaibigan ko, minsan, girl, dito tayo mag-almusal, dito tayo Sa pasilyong yun, minsan, doon kami nag-aalmusal. Pero, kailangan mo pa bang kuhain lahat ng galit? Naiingit ako sa'yo, girl, kasi alam mo kung bakit. Ito na, alam mo kung bakit. Kasi yung sa ibang kaibigan mo na bago lang, marami ka nang naibigay sa akin, wala kahit na matagal na tayo magkaibigan. Parang siya pa rin. Diba? Pero girl, kulang ka pa rin. Maganda ka nga, kulang ka pa rin ng ipin. Yun nga ang sabi ko sa'yo na wala akong pangpaipin. Di ba, wala akong ipin, basta maganda pa rin ako sa tingin ng mga... Pwede namang, di na ako ngingiti. Ganun na lang, at least maganda pa rin mukha ko, di ba? Okay, Moy, sa ating mesa ng ebidensya, pakikuha mo nga yung pinag-aawayang panty. Kinakabahan ako sa panty na to, ha? Kakaiba! Kakaiba ang panty ito. Bakit parang may tenga? Okay, Bakit dito ka. ganun? Ngayon, ipakita mo sa kanila, Moy, yung sekreto. Ang sekreto, hawakan ko ba? Suot na po nila eh. Hindi, ayan o. Ayan. Ayan o. Ano to? Butas! Ano yan? Ang tagal ko na sa bundok to, wala na akong panting ganito. Ayan o. Meron palang ganyan. Ngayon ko lang po na ano to. So, Doc Camille, ano ba gano'ng kadelikado yung humihiram ng underwear? May nakapagtanong na ba sa'yo ng ganyan? There's a first time for everything. Yeah. Oh. Okay, Ate Kuring. Siguro kung sasabihin natin na
paghihiram ng underwear, kahit naman siguro tayo, ayaw natin yon dahil kasi, it's something personal. So, yung pinag-usapan dito, delikadesa ng paggamit ng mga bagay na hindi naman dapat gamitin ng ibang tao tulad ng ng toothbrush, 'di ba? Ayaw nating gumamit ng toothbrush ng iba. Pero dito siguro ate ko rin gusto ko lang sigurong makita rin yung sinasabi na bakit niya ginawa yun. Meron kasing tinatawag sa psychology yung psychological phenomenon na transference. Kung napansin nyo, parehas sila ng buhok. Parang itong ginagaya niya. Si Angel, ginagaya niya para sa ganun, yung, di ba, parang sa kanya, it's a sense of accomplishment na maging parehas. Kaya lang, mali lang yung pamamaraan. Ayun. So, talaga merong ganong klaseng psychological phenomena na parang nagkakaroon ng transference siya na, syempre, nakakaangat siya, sinabi nga niya, naiinggit siya. So, yun yung possibility. Pero, alam mo, mali pa rin yun. Oo, palagay ko. Kung kukunin mo, underwear, ha? Kasi talagang personal yun. Pero ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa mga damit na hindi sinosole? At meron pa bang ibang pinag-uugatan nito? Kasi meron naman silang mga ibang kasama nilang kakampi na iba rin ang kwento, ha? May isa pang punong-puno na daw dito kay Angel. May mga atraso ka rin daw dito. Kahit daw siya ay nakukunan ng gamit din at panindang gulay pa, nitong si Angel at hindi rin daw nagpapaalam. Ayun. Eto na ang kakampi ni Per. Inday, humarap ka na. Wala kang utang na loob. Paano maging utang na loob? Yung gulay na sinasabing inutang ko sa'yo, inano ko sa'yo na uutangin ko. Alam mo babayaran. Hindi utang lang, okay lang, bakla. Ikaw ang nagbigay sa kinuhan ko. Lahat nilalagay mo na. Hindi ka nangungutang, ha? Nangungutang Anong ka? hindi? Ikaw ang nagsabi sa akin na utangin mo to kahit marami. Dahil umasa ako, nababayaran ko. Talaga, sabi ko babayaran ko. Okay lang ka. Nung Pasko, bago magpasko, New Year, asaan? Pasalamat ka nga, kinuha ko lahat. Wow, nagpasalamat ako? Utang na Sabi loob mo, pa. marami pa akong gulay dahil kunin mo lahat. Ang kapal mo. Kapamili pa ako. Tinuring ka namin kapatid. Kinakain ka na namin lahat. O bakit? Bumibili naman ako pag kumakain ako sa inyo, ah. Tapos sabihin mo, inutang ko lang, ikaw nagpresenta sa akin na utang. Dahil akala ko matino ka. Dahil akala ko matino ka kaibigan. Isipit ganito ako, magpapaalam ako kung kukuha ako ng gulay. Magpapaalam ako. Probiotic ang nilalako ko, bawal magnakaw. Alam mo sa batas yan, hindi na tayo bata. Kasi nga, diba? ingitera ka. Sinasabi mo lang. Muna, sandali. Totoo siguro. Ano ba ang mga paninda mo, Inday? Ano po, ma'am? Mga gulay, mga ricado, mga ganun po. Sa Karikon lang yun, ma'am. Sidewalk vendor lang po ako. Ganon. Kami mag-asawa po. Saan kayo kumukuha ng gulay? Balintawak, ma'am. Sa Balintawak. Opo. Tapos? Asawa ko po ang namamalengke. Sa umaga po nilalako niya. Pagdating po ng hapon, ako na po ang nagbabantay. Yung asawa ko po papapahingin. So araw-araw kayo namumuhunan? Araw-araw ganun ang buhay namin, ma'am. Araw-araw yung pamumuhunan mo? Araw-araw din yun, ma'am. Magkano isang karito na ganon? Sa isang kariton, ma'am, ang 5,000, kunti pa lang. Konti pa lang Hindi yun. pa po sapat yun. So yung 5,000 na yun, ma'am, kailangan paikutin namin ng paikutin. Correct. Magkano kinikita sa isang araw? Sa isang araw, ma'am, kumikita lang kami minsan, ngayon po matumal, minsan kadalasan ang kinta namin, 1,500. Sa 1,500 na yun, ma'am, doon pa namin paparating yung pagkain, bahay ng ilaw, tubig, yung Siyempre, ipon namin. oo. Oy, May dumidede pa po akong anak. Okay. Pero may dumidede ka pang anak? May Opo. anak ka na rin nag-aaral? Meron na, ma'am. Finor-piece mo na? Opo. O naka-4-piece? O marunong sa buhay itong si Inday. Saan mo pupulutin yung 1,500 isang araw? Kaya nga po, ma'am. Malaking bagay din yun. Nilalakit ko sa kanya, ma'am. Palaki na niyan. Oo. Teka muna. So, magkano na ang utang niya sa'yo? Naku, ma'am, nung New Year pa lang po, 1,000. Bago po 1,500 magpasko, lang yun. 1,000. Ang kapal ng mukha mo, 1,500 lang lahat. Oy, Kwentada manigas ka. ko. Wala kang panghanda. Anong sabi mo sa akin, Day? Wala kang panghanda na New Year. Anong sabi ko, kumuha ka, bayaran mo. Pero ano ang sinabi ko? Kasi ang sabi mo, kunin mo na lahat dahil ayaw kong malanta to. Kinuha ko. Bakla! Iba ang binigay kong panglanta at iba rin yung talagang may presyo. Bakit binigay mo lahat? Kasi nga, doon ka rin naman kumuha. Doon ka rin kumuha. Doon ka rin kumuha. Hindi ko bibigay sa'yo. Ano ba yan? Ang klaseng
pautang yan. Antay lang kung darating ang pera ko. Namuti na nga, Kasi oh. nga, May anak kasi. Yun ang ano ko sa kanila. Kasi ang kita ko talaga sa araw-araw, parang di pa kasya sa amin kasi. Biruin mo, 200, 150. Ano bang trabaho ganun. mo? Probiotic po. Probiotic na Oo, bebenta yung ka. naglalako lang po sa kalsada. Okay. O, Lalabas tapos? ako ng alas 6, uwi ko 7 to 8 ng gabi. Oh. Parang mapaubos. Pag di yun siya mapaubos, ma'am, may lang kung may 100 kang may uwi. Oo. O, di ba? So, Sa lahat naman, prioritize ko talaga pakainin yung mga aso ko kasi maingay talaga yun pag gutom. Oo. Di bali kami mag-asawa, di makakain. talaga ba? O, ganun lang. Alam nila buhay ko. Ngayon nga, totoo, sabihin ko sa inyo, pinapalayas na ako sa bahay. Dalawang buwan di ko nababayaran. Problema namin yun. O yun nga ang sinabi ko sa inyo eh. Sabi ko nga, uunahin ko muna yung bahay kaysa mapalayas. Ano bakla, kung hindi ka naging ganyan, O, kaya ka diba? namin tulungan. O bakit sinabi ko na sa inyo? Bakit wala? Oo. Okay, Sabi mo, abusado ka pare-pareho na. tayong wala. Dumating yung Naintindihan point, ko yun, nasagad na rin pero kami hindi na ako, bibigay kahit sa'yo. hirap na ako, hindi ako humingi ng tulong. Alam sa'yo. mo, teka Alam muna. ko, Oh. pareho Alam mo, tayo. Angel, naawa na lang kami O, sa'yo. diba? Oo. Sabi naman ng kakampi ni Angel, sumobra naman daw si Fair sa pamamahiya kay Angel. Parang wala silang pinagsamahan. O eto naman ang kakampi ni Angel, si Jenny. Jenny, humarap ka na. Ang kapal yung dalawa walang yak. Kami ba? Pinagbibintangan niyo pa tong kaibigan ko. Kami ba? Hindi niyo pa. Sigurado kayo lahat. Siyang kumuha ng mga gamit niyo. Pati ba naman panty, ipagdilikdinan niyo pa dito. Eh, totoo naman ginawa niya. Kaya nga, Jenny. Oo, ano problema Pinapaalam ko yun. Ano ba ang kwento sa'yo ni Angel? Ito kasi, ma'am, nagtitinda po ako ng sari-sari store. Tapos po to si Angel, naghihinaing sa akin na lagi daw po siyang pinariringgan ni Pearl at saka ni Inday na nagnanakaw daw po siya ng mga gamit niya, mga panty, pati po make-up. Yung po, lagi po siyang umiiyak. Sabi niya sa akin, girl, friend, bakit ganyan sila, dinidiin nila? Naiinggit ba sila sa akin? Dahil maganda ako kesa sa kanila. Oh, Ganda mo. Ganda mo, te. Okay, kanina, Ganda mo, ah. sandali lang, kanina sabi ni Angel, ayaw daw niya, hindi naman daw siya nagnanakaw. Ano yon? Ano ba ang pagnanakaw, Attorney Kapunan? Dito sa narinig mong kwentuhan nila. Ang pagnanakaw, simple lang. Kukuha ka ng gamit na hindi sa iyo, na walang consent. At saka with intent to gain. Yung gain, either ibibenta or gagamitin for personal use na walang paalam. So, klarong-klaro kung kinuha at hindi sinole, edi pagnanakaw na yun. Paano ngayon yung argumento nila na hindi nagpaalam ako? Sabi niya, hindi ka nagpaalam. Paano yun? Paano ma-resolve? Kung nagpaalam, that means hiram, hindi nakaw. Pero ang hiram, binabalik. Pag hindi binalik, nakaw na yon. Ayun. Okay, eto, binalik na niya. Hinagis pa nga niya. Ayan na lahat. May kaso pa ba tayo? Ay, may kaso pa rin tayo. Kasi may kaso pa rin. Oo, yung oral defamation, slander, nag-iinsultuhan sila, no? So, iba na ang kaso ngayon. Ayun. Hanggang saan ba talaga dapat ang hiraman sa pagitan ng mga pagkakaibigan? Kanina pa maraming opinion dito, so papakinggan muna natin itong mga sausawero at sausawera. So, Moy at Ryle, ikaw ba nagpapahiram ka ng gamit? Hindi ako mahilig magpahiram. Ako po, nagpapahiram ako, pero mga pants lang, mga ganun. Huwag naman yung sa ilalim na. Hindi underwear. Oo, grabe Okay. naman yun. Kung ako mahilig ako, magbigay. Bibigay ko na lang, hindi yung pahiram. Ikaw, nagpapahiram ka? Depende po. Kapag medyo hygienic, hindi na lang. Unless huhugasan mo or something. Mga electric shavers dati. Kasi uso naman yun sa mga boys. Pero yung mga personal damit, hindi masyado ate ko. Parang wag na lang, di ba? Pag-aawayan pa yun eh. Kung ibalik sa yung sira, o hindi ibalik sa oras, issue pa eh. Okay, sa inyo dito, paano mareresolba itong pagkakaibigan nila? Ito po, si Orange Lipstick. Sinong nagkamali?
Actually po, si ate, kailangan po ay huwag niyo pong konsintihin ang kasalanan ni ate. Kasi po yung sinasabing hygiene, hindi po natin pwedeng sungkitin ang ating hindi pag-aari. Kailangan po natin, bumili po tayo ng sarili nating gamit. Kung tayo man po naiinggit sa kanya, buwa tayo ng paraan para magkaroon din tayo ng gamit na katulad niya. At isa po ate, bawal po, huwag niyo pong konsintihin yung pagkakamali ng inyong kaibigan dahil po talagang maling-mali po siya. Babae po siya, kaya hindi po natin pwedeng hiramin o angkinin ang kanilang panty na sinasabi. Bawal ang panty. Hello po, ako naman, support ko. Sa ate, nagpaalam naman po sa'yo si Angel. Hindi mo lang pinansin. Wait lang. Hindi mo lang pinansin. Hindi mo siya pinayagan, diba? Pero sana nung time na nalaman mong nawala yung underwear mo, tinanong mo siya mismo. Sinabi mo sa kanya, ikaw ba kumuha na underwear ko? Dapat gano'n ate, may info ka rin sa kanya. Kasi pag mamayari mo yun, di ba pag may nawala sa'yo, dapat hanapin mo agad. Hindi yung papalipasin mo pa ng ilang araw bago mo maitanong sa kanya. Tama po? Okay, Dr. Love. Sa ating tagapayo, sapat bang ikasira ng pagkakaibigan ang hiraman ng gamit? Oo. Oo, no? Oo. Masisira talagang pagkakaibigan pag ganyan. To be honest with you, Angel, yun totoo lang ha. Ayaw mong mag-sugarcoat ako dito. Otherwise, hindi na ako si Dr. Love. Sa edad kong ito, 74, ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo na gagamit ng personal na gamit, underwear ng iba, isusuot mo. Hindi normal na ginagawa ng tao yun eh. Kung wala kang underwear na magagamit, huwag ka na magsuot ng underwear. Susunod, Fer. Pag mga panty na ang isasabit mo, huwag mong isabit sa public place. Isabit mo dun sa pribado. No? Ito namang si Angel, talagang gulat ako sa'yo. Kung napautang ka, parang utang na loob pang pinautang ka. Wala kang utang na loob. Binibigyan mo pa ng katwiran yung alam mong mali. No? Dami ko pang sasabihin sa'yo, pero wag na lang. Ang sa akin, aral ito, ha? Ikaw man, ang kailangan dito, delikadesa. Delikadesa. Yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gagawin sa iba. Nasa panahon tayo ng Kwaresma ngayon, no? Lenten season. Pag nilayan natin, I wish you all the best. Okay. Attorney Lorna, itong pamamahiya naman na sinasabi, ano ang hangganan yan? Sabi mo nga, hindi chismis ang sinasabing chismis kung totoo. Kung totoo. Okay. Sa ganitong pagkakataon naman, may atraso sa kanya na mamahiya, may kasalanan din ba siya doon? Oo. Pero yung, alam mo, yung chismis or yung paninira, dapat commensurate. Ibig sabihin, panty ang ninakaw. Ikaw, ang sinisira mo, reputation. So, mag-ingat na lang dyan sa salita, no? Mag-ingat tayo kasi magkakaibigan kayo eh. Yung panty, nasusole, pero yung reputation, hindi. Reputasyon, hindi. On both sides. On both sides, no? Kasi parang may nagsisinungaling dito somehow, no? Ipaalala ko lang ang priorities natin. Kasi sabi ni Angel, anong gagawin niya? Meron siyang pinapakain na aso, meron pa siyang pinapakain na asawa. Kung hindi mo kayang magpakain, wag na lang. Alam mo yung inggit na yan, lalo na sa panahon ngayon ng social media, no? Ini-enforce ng social media yung inggit. Gusto ko to, panty na may butas, bibili ako nito. Hindi ka maka-afford, di nakawin mo na lang sa kaibigan mo. So mag-ingat tayo sa mga sa mga desires natin. At ikaw naman, nagamit na yung panty, bigay mo na lang sa kanya. Kasi nagamit na niya yan. Share na lang. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille, yung kaugalian na ganon, palagi ko naman matalino naman itong si Angel, ano? Alam niya kung ano yung tama at mali, ano? Paano ba sila pwedeng mag-usap na wala nang ganyanan? Yung ugali ng kumukuha ng hindi malinaw ang usapan ng hiraman at sulian.
Paano yan maaayos? Una kasi siguro dapat, Angel, ma-realize mo rin na kinakailangan pag yung mga bagay na personal, hindi talaga yan hinihiram. Alam mo, meron po kasi ate ko rin na tinatawag na paraphilia. Ang paraphilia kasi, hindi pa siya paraphilia disorder ha. Yung gumagamit or yung sabihin na natin, ang interest, yung tinatawag nating mga bagay na nakaka-arouse. So, meron, yan yung underwear fetishism. Meron kasi, yung iba, kukuha ng panty, kinokolekta lang. Merong iba, sasabihin, titignan lang. Merong iba, hinahawakan lang yung panty, iba na yung pakiramdam. Pero yung ginawa mo kasi, sinuot mo. So, ibig sabihin, alam mo, pag yung ganun, pag inulit-ulit mo yan, it becomes a mental disorder. So, sana maintindihan mo na, yun pa lang, na parang aabot ka sa punto na gagawa ka ng ganyan, baka mamaya magkaroon ka ng mental health issue, talagang sabihin na natin, mahihirapan tayo. So sana, pagdating sa pagkakataon yan, alam mo naman kung kailan dapat hindi humiram, lalo ng mga bagay na sinusuot, mga bagay na talagang personal na gamit. Importante talaga dito yung delikadesa. Importante din na ikaw kung ano yung meron ka, maging satisfied ka doon. Hindi kinakailangan mainggit ka para tapos hihiramin mo or kukunin mo isang bagay na hindi naman sa'yo. Okay. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba tayo? Ha? Okay. Simpleng pagkuha ng mga personal na gamit hanggang umabot sa sumbatan at pahiyaan. Mahihimasmasan pa ba ang relasyong ito ng magkakaibigan? Ito pa lang si Angel at si Jenny, may mga alaga na hayop. Meron siyang 2 aso, meron siyang 2 pusa. Sabi ko nga sa kanila, wala kayong mga pambili ng mga panty ninyo at mga kakainin ninyo. Ano pa ang pangkakapon nyo dyan at saka pangbakuna? Nag-aalaga pa, di ba? So sabi ko, ako na ang magpapakapon at saka magpapabakuna. Sa mga alaga nila. Kasi may foundation kami para sa mga aso't pusa. Ayan. Malaking bagay na yun, ha? Kasi kailangan marunong kayong mag-alaga. Kung kukuha kayo ng alaga, kailangan can afford din kayo. Ha? Okay. Sige, tulong na namin sa inyo yan. Eto pa. Babayaran ko na yung utang mo kay Inday. Okay? Para dagdag puhunan. Para wala na siyang kasalanan sa'yo. Okay? Hindi na rin po siya makakautang. Hindi na siya makakautang. Okay, tama. Kasi naman alamin mo rin, kailangan malinaw. Kasi kung minsan, madalas pala, hindi malinaw. Sabi mo, kunin ko lahat. Yan ang mahirap pag sinulat lang sa tubig. Kailangan may pirma. Para malinaw yung kanyang obligasyon. Natuto na kayo. Alam nyo sa negosyo, walang kaibigan, walang pamilya. Lahat yan dapat merong resibo, may kasulatan. Totoo. Importante. Kita nyo, nag-aaway kayo ngayon. Ikaw naman, ibigay mo na sa kanya yung panty na yan, bibigyan kita ng pambili ng 10 panty. Okay? Oo. Bibigay ko na sa'yo. Okay? Para magkaayusan na lang kayo. Eto para malinaw. Eto na ang utang mo sa gulay, ibigay mo na sa kanya. Ayan. Pera na yan, ha? Eto naman ang pambili niya ng bago niyang panty. Kunin mo yung panty, bigay mo sa kanya. Ayun. Ayan. Terno, yan terno. Sa'yo na yan. Grabe kayo, grabe. Kanina nagsisipaan. Alam nyo, talagang amazed ako talaga. Sa una, nagsasabunutan, nagsisipaan, pero maghahalikan din sa dulo. Kuminsan talaga, wala nang away, ha? Angel, tapusin na natin yan. Tsaka wala na yung sumusungkit sa sampayan. Okay? Bawal yan. Alam po ninyo, ilan sa mga leksyon sa kaso natin ngayong hapon. Number 1, ang underwear, hindi hinihiram. Number 2, kapag humihiram at hinihiraman, kailangan malinaw ang patakaran kung kailan ang solian. Kung pwede nga ay may kasulatan. Number 3, malinaw na sa edad natin kung anong tama at mali. Ang paghihiram na hindi agad sinusoli, mali. Ang pamamahiya, mali. Ang nagsusoli agad ng hiniram, tama.
ang pakikipag-usap ng mahinahon, tama. Alam na natin dapat yan. At huli, maganda ang sinasabi kanina pa dito. Ang panty, nasusoli. Ang nasisirang reputasyon ay maaring hindi na maibabalik. So alagaan natin ang ating kilos para hindi nasisira ang ating pangalan. Okay? Ako po ang inyong ate Kuring nagsasabing may cake kang harapin ang mga isyo dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to Face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga Basta driver, two-timer. Babae ka na ba? May kabit ka pa? Hindi, totoo yan. Magkakabit ba ako eh? Kulang ang kinikita ko eh. Bakit ka babaero pa? Ba't mo ginawa kung pangit pala sa paningin mo? Alam ko po ganun po, mabait eh. May bago ka na raw babae. Maghanap lang po. Maghahanap pa lang. Alam mo kayo!